Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan naman natin ang tinatawag na kulam. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang tinatawag ng kulam at kung ano ang mga ritual, mga gawain ng mga mangkukulam. Ano ba ang kulam? Ano ba ang seher? Ang seher, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kasunduan sa pagitan ng mangkukulam at ng isang jin o maraming jin. May gagawin ang mga mangkukulam na mga ritual para mapasunod ang mga jin o mga syaitan, mga shayatin. Sinabi sa Suratul Baqarah, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Sila ang mga mangkukulam, ang mga sahir, mga sahirun ay natututo ng anumang nakakasama sa kanila at hindi nakabubuti sa kanila. So, ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sihir ay hindi po nakakabuti at puro kasamaan po lamang ang makukuha sa sihir sa kulam. Merong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung makikita nyo lang ang mga ginagawa ng mangkukulam, sabi pa ng mga ulama, kung makikita nyo lang ang ginagawa ng mangkukulam, titindig ang mga balahibo ninyo. Unang-unang number one na ginagawa nila, mga mangkukulam, ay umiinom sila ng regla ng babae. At minsan, kung ano-anong pinaggagawa nila sa mga regla ng babae, yun ang nilalagay nila sa mga magic spells nila, magic box nila. Pangalawa, kumakain sila ng mga ahas at insekto. Nagsusulat sila ng mga nagsusulat sila ng mga ayat ng Quran gamit ang dugo, tapos tinatapak-tapakan nila ito. Pang-apat, umiihi at tumatais sila, dumudumi sila sa Quran, sa mga mushaf. At yung iba naman nilalagay sa mga maruruming lagayan ang mga Quran, nilalagay nila ang Quran sa mga maluluming gayala. Minsan may nakita ako sa YouTube, nilalagay nila sa septic tank yung Quran. At may nagsabi na mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan kapag nilalapastangan nila ang Quran. Meron mga nagsasabi mga sahir na ganyan, mga mangkukulam. Panglima, nagsusudyod sila sa mga jin, sa mga demonyo. Tapos, nagkukurban sila, nag-aalay sila ng hayop sa mga jin. Bale, sila, bago nila katayin ang mga hayop, sasabihin nila, inaalay namin ito sa mga jin na ito, sa mga Diyos na ito. Tapos, yun, pang-anim na yun, na nagkukurban sila ng mga hayop sa mga shayatin. Napanood ko ito sa itong susunod na natin ay napanood ko kay Abdul Rashid Angeles, yung tinatawag na paano malalaman na mangkukulam ang manggagamot. At ito ay nakasulat sa Tauhid al-Muyassar ni Abdullah bin Ahmad al-Huyay. Bali, napanood ko ito sa halakan ni Abdul Rashid Angeles. Unang tanda na ang mangkukulam, ang manggagamot ay marunong sa kulam, marunong sa karunungang itim, marunong sa sihir, ay tatanungin niya ang may sakit o yung papagalingin niya, tatanungin niya kung ano ang pangalan ng kanyang ina. Bakit pangalan ng ina? Meron kasi mga sihir na pag sinusulat nila yung sihir, ang nilalagay nila ay yung pangalan ng ina. Ganon. Meron pa nun.
Meron mga ganun na mga ano, ganun ang isa sa mga patakaran nilang mga jin. Bago sila sumusunod sa mga mangkukulam ay inaalam muna nila. Kailangan alam ng mangkukulam yung pangalan ng kanyang ina. Pangalawa, hihingi siya ng mga bagay mula sa pasyente. Napag-usapan natin to noong nakaraan. Katulad ng paghingi ng mga kuko, buhok, o kaya naman mga pawis, o kung ano ba mang nanggaling sa pasyente, nanggaling sa katawan ng pasyente. Pangatlo, nagsusulat ito ng mga hindi maunawaan. Ibig sabihin, magsusulat siya ng mga salita na hindi naman salita ng Tagalog, hindi naman salita ng Moro, hindi naman salita ng Arabic, hindi maintindihan. Ibig sabihin, nagsusulat siya ng mga salita ng Latin. Panglima, manghihingi siya ng hayop na kakatayin at hindi niya ito bibismilahan. At ihahaplos niya ang dugo doon sa pagagaling niya, doon sa ginagamot niya. Pang-anim, nagbibigay ito doon sa kanyang biktima ng mga box minsan napakaganda ng itsura, tapos selyado. Tapos may nakasulat dito ng mga letra, simbolo, numero na hindi na natin alam kung ano ang ibig sabihin, dahil yun ang isa sa mga paraan para matawag nila ang mga demonyo. Pang-7, bubulungan kanya ng hindi mga maunawaan, kasi mga salitang Latin hindi maunawaan, bubulungan niya yung papagalingin niya ng mga hindi maunawaan na salita. Bibigyan niya, pang-8, bibigyan niya yung may sakit na mga papel na susunugin. Pang-9, bibigyan niya yung may sakit ng mga ibabaon sa lupa. Bali, yun lamang ba mga kapatid sa pananaw tayong Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassallallahu alaihi wa sallam.